Hello Melgoers all over the world! At nandito pa rin po tayo sa may Tokyo, Japan! And in this episode, let's explore this charming place called Asakusa. Pero syempre sa mga hindi pa po nakasubscribe dyan, please do subscribe, i-like at i-follow nyo po kami sa aming mga social media accounts. At kung gagamit naman po kayo ng Klook, please, ito po yung aming promo code para magkaroon kayo ng up to 5% discount. Ano pang gagawin? Tara na! Go with me, Mel! I just want us to go. Drop everything and just go. Good morning everyone! Still from Tokyo, Japan! And in this episode, pupunta naman tayo dito sa may area ng Asakusa. So actually, dito naman yung ano namin, yung accommodation namin. 10 minutes walk lang, pupunta na tayo dito sa may isa sa may pinakasikat na tourist attraction, ang Sensoji Temple. Pero, isa pa rin sa may mas sikat pa doon kung minsan, yung pinaka-gate. Anong gate ka to? Kaminarimon Gate. Iyan, Kaminarimon Gate. Actually, may binabasa kami. Baka kasi magkamali ka ng pronunciation or ng basa. So anyways, yun yung ganap natin. And ang alam ko, bago tayo makapasok doon sa may mismong temple, meron muna dyang mga shop. Charot lang. Anong alam ko? Sure yun, kasi pumunta na kami rito ng gabi. Oo, napasok na namin ito ng gabi. Kasi nung unang punta namin dito, sobrang dami ng tao. So, hindi muna namin siya ibinlog. Naghintay kami ng gabi para ma-feel namin yung vibe. Ngayon, bumalik kami umaga. Ganun pa rin karami yung tao. Here's the situation now. Today is May 5. It's a Sunday. And ito na yung last day ng kanilang holiday for Golden Week. Guys, here's the situation now. Ayan yung pinaka Kaminarimon Gate. Ayan, ang daming tumatawid, guys. Oh, di ba? Dito din, oh. Ayan. And karamihan doon dyan nga pupunta. So, ayan yung Kaminarimon Gate. Papakita natin sa malayo pa lang. Ayan. Ay, hindi si Kuya. Ayan. So, ayun yung red na yon na nakikita nyo. Yun yung pinaka-lantern. Mamaya, meron diyang history sa Enzo pagtawid natin. And then guys, uso nga rin pala rito yung ganyan, no? Yung tumatakbo na ganyan, hilay-hilay yung pasahero. So it's like kalesa. Like kalesa! Human kalesa. Human kalesa. Tao yung Kabayo. Kabayo na humihilaw. Diba? Nakakaloka. Diyos ko, gusto sana namin experience. Pero naisip ko, yun yung sa may kabayo. Minsan, naano pa kami, naaawa. Kasi nga, diba? Parang ang bigat natin. O yung sa mga tawag nito, yung elepante, yung elephant, sorry. Tapos ngayon, mismong tao, kaloka yun. Pero guys, mamaya kapag dumaan kami, papakita namin sa inyo. Hindi basta-basta mga guwapings. Totoo, promise. Tapos yung mga ano pa nila, no? Para sila mga naka-shorts sa may grabe. Oo, papakita namin sa inyo para sa mga mahilig sa mga guwapings dyan. Ang maghihila sa inyo, sila talaga. Guys, nakatawid na tayo. Ito na yung Kaminarimon Gate. Ayan. And then nakita nyo ba kung gaano karami talaga yung tao. Pwede nga pala kayo rito mag-rent ng mga kimonos. Marami rin dito, pero kami hindi na. And then, ito yung sinasabi namin sa inyo. Ayan, ito yung mga aakay sa inyo or ihila sa inyo. Yung mga naka-shorts na yan. Diba? Nakakaloka, naka-shorts sila. Diba? Nakikita nyo na ba? Ihilahin nila kayo sa may parang kalesa. Diba? Umamin kayo. Mga gwapo. So alam nyo na, kung mahilig kayo sa gwapo, magpahila na kayo sa kanila, guys. So anyways, ayan, ito yung pinaka-photo spot dyan. Kaya nakikita nyo, ang dami nagpipicture. Bago tayo pumasok, magpa-picture na tayo. Actually, may picture na kami dito, pero gabi nga yun. So magpa-picture din tayo ng umaga. And ganito karami yung tao, di ba? So why not? Hayaan nyo na merong nagpo-photobomb sa atin. Una, hindi naman natin sila kilala. So tara na. Ito na nga, nakapasok na tayo dito sa may Kaminarimon Gate. Ayan, And then ito na yung baunen. So history. Guys, yung nabasa kong history dito, yung about sa dalawang goddess nasa front gate. Yung nasa left side, siya yung goddess of thunder. Tapos yung nasa right side naman, yung goddess of wind. Yes! At ang nakakaloka doon, guys, sinoom in ko talaga. Makikita nyo talaga, gumagalaw yung mga mata nila. Nagbabantay talaga sila. Ganun talaga siya. So tara na, pasok na tayo. Daming tao, guys. Ito na siya. Ganitong karami yung tao. Ayan. And it's 10:30 a.m.
Tapos tirik na tirik yung araw. Guys, ang advice namin sa inyo, kung pupunta kayo by this time or May, naku, mag-wear na kayo ng comfortable na mga damit kasi hindi na siya malamig, guys. Pasok na tayo. Ayan. Nakipagtagisan tayo sa maraming tao. Baka pwede na natin try yung mga food na nakita natin dito last time. Ay, oo nga pala. Meron dito mga food or meron dito mga dessert. So, sige, tignan natin kasi nakita namin siya last time and then ang daming ang tao. So, ngayon, syempre, dahil ito na yung last day namin dito sa may Akasuka na Asakusa. Asakusa. Ayun. So, syempre, itry na natin siya now, di ba? Kasi baka hindi na tayo makabalik. Gandang tignan, guys, no? Grabe, oh. Ganda nilang tignan. Ayan, may mga naaamoy na kaming something. Actually dito, meron na rito mga bilihan. Ayan, oh. Mga souvenirs, meron dyan. And then, meron din yung mga, ano tawag dyan? Postcard. Ayan, oh. Asakusa. Ayan. Akasuka ako ng Akasuka. And then, ayan pa, oh. Mga postcard siya. Uso pa pala dito. Tapos, etong mga ganito. Anong tawag dito? Ito yung mga lucky charm ata. Ayan, mga pang good luck. Ayan na si Enzo, namamagnet na si Enzo ng Fudang. Ito, hindi namin alam kung ano to. Pero tingin ko parang matcha. It's matcha. Ano, titikman mo na ba kagad ang matcha? Lakad pa tayo konti. Ayan, oh. Diba? Ito parang ano to? Ayan, oh. Diba? So, ganito naman siya. Ayan. So, palagpas muna tayo. Lagpas muna tayo konti. Kasi iniisip namin, baka may free taste. Charot! Macau! Put pa sa Macau, no? Lakad ka lang, busog ka na. Dito, hindi. Talagang luluwa yung mo, yung bulsa mo sa may gastos. So, ito, tingnan natin, may pinipilahan. Baka naman free taste. So, sa mga pinipilahan dito, ito yung mga crackers. Rice crackers. Tapos iba-iba sila ng design. Ayan siya, oh. Tapos pati flavor. And sesame. Tapos may seaweeds. And then ito, original lang. Ganun siya ginagawa, guys. So, ayan. Talagang kinokortehan talaga nila yan. Ayan na, luto na siya. So, di ba? Grabe. Ayan, may art talaga, pati yung pagluluto. Actually, guys, marami naman dito sanang makakainan. Ang problema kasi, minsan tatamaling ka na sa haba ng pila. Promise. And then, bago ka makarating dun sa may pinaka, tawag dito? Pinaka-temple. Diyos ko, tingnan mo itong lalakarin mo. Actually, kung wala masyadong tao, mga 5 to 10 minutes, malalakad na natin siya. Pero sa ganitong karaming tao, Diyos ko, abot na yata tayo ng 30 minutes. Ganun talaga From siya. Here, nakikita na natin yung pinaka-temple. Ayun siya, oh. Diba? Ayan. Near and yet so far because sa dami ng tao, pakiramdam namin na sa kalahati pa lang kami. So finally guys, eto na. Nandito na tayo. Nalagpasan na natin. Grabe pa naman yung init guys. Ang init na rin sa Japan. So nandito na tayo. Actually parang may gate din dito. Ano ba to parang? Yung nasa labas, ano ba yun? Para magkaiba yun Oh, sila. hindi ko alam. As in pareho, meron din silang gate. Pero dito, tatlo na yung pinaka niya. Lanterns. Guys, ito parang gate din siya. Pero hindi ko alam kung Kaminarimon gate din siya. Ayan, and then makikita nyo dito, ayan tatlo yung lanterns niya. Itong nasa left, at saka itong nasa may right, parehong black. Tapos yung nasa may pinakagitna naman, red din. Guys, batay sa nabasa na Enzo, anong tawag dito sa gate na to? Hozumon Gate. Hozumon Gate pala. Tapos itong mga nandito, yung mga sculpture ay Mga guardian. mga guardian. Basta yung tagabantay ni, ano pangalan? Sensoji Temple. Sensoji, or yung Sensoji Temple. So, ayan siya. Lahat binabasa lang namin, guys, para hindi kami magkamali. Pero minsan kahit binabasa namin, nagkakamali pa rin kami. So, pasok na tayo. So, dito ako excited kasi nakita na namin to noong unang punta namin, pero hindi namin siya ginawa. Kasi syempre gusto namin i-share sa inyo. Kasi meron dito yung parang, hula-hula ba? Parang fortune teller. Pakita namin sa inyo, guys. Sinasabi namin sa inyo parang fortune teller. So, ganito siya, oh. Ayan. So, ang mangyayari, ayan, oh, inaalag-alag nila. So, mamaya itatry natin, papakita namin sa inyo kung paano siya ginagawa. Ayan siya, oh.
Diba? Oh, tatry din namin yan, guys. Of course. So, guys, ganito na siya. So, maghuhulog ka muna rito ng 100 yen. Actually, yung totoo, pwede kang hindi maghulog. So, kumbaga parang honesty na lang. Siyempre, no? Magpapa-fortune teller ka kasi hindi ka maghuhulog. So, hulog tayo ng 10. And then, eto, may ganito dito. Aalugin mo siya. Meron dito mga stick. Tapos kukuha tayo. Ayaw malaglag, bes. Ito na. And then, ito yung stick niya. Merong characters na ganitong nakasulat. Tapos yung characters niya dito, hahanapin natin kung ano yung nakasulat dito. So, titignan natin. Saan? May number din pala. Oh. So, hindi lang basta characters, may numbers there. Ayan. So, number 62 tayo. Number 62. Ang number 62 ay... Nasa yung number 62? Ito. Tama ba? Uli ka, pakita natin. O, tama. O, ayan ha. O, parehong-pareho. So, tara na. And then, nandito yung hula sa atin. Diba yan? Kinakabahan naman ako. Babalik ka ata ito dito pagkatapos. Ayan. So, ito na siya. Ang sabi niya sa akin ay... Ano to? Excellent fortune. Trouble and disasters are getting off as time passes by. Oh, sign of the fortune is opening and coming to us. Oh, di ba? Your fame and honor rise all over society. 1 million subscribers ata to, guys. Those old and ancient got renewed, then you can get income again. Oh, di ba? Your request will be granted. O, yun yun. So, ganito na. Tara na dito. Nakakabala tayo. So, ganito yun. Kapag yung hula sa inyo ay maganda, kunyari maganda yung hula sa inyo, katulad sa akin, fortune ko maganda, ikikip mo siya. Pero, kapag halimbawa, minalas-malas ka ng kaunti, tapos hindi maganda yung hula sa'yo, ang gagawin mo, ibubuhol mo siya dito. Dapat hindi mo siya iuwi sa bahay. Ibubuhol mo siya. Ayan, si ate nagbubuhol. Alam niyo na, tsaka ng hula sa kanya. Buti na lang tayo, ang ganda ng hula sa atin. Hello, 1 million subscribers! Guys, itatry din ni Enzo, ayaw magpakabog. So, tignan natin, baka merong magbuhol ngayon. Oo, ang ganda ng hula sa akin eh. Tignan natin si Enzo. Tignan natin kung aanuhin ni Enzo yung hula sa atin. Kakalabanin. Ayan, katulad doon kay Enzo, mahirap. Walang number yung nakuha niya. Ayan. Hahanapin lang natin yung characters. Hahanapin lang natin yung characters. Ayan ba yun? Hindi. Ayan yung kay Enzo, guys. Diyos ko, kinakabahan ako. Ako kinakabahan for him. Kinakabahan din ako. Guys, ito na yung sa akin. Hanap na natin siya. Number 38 pala ako. Medium fortune shot. At least, diba? Hindi natin kailangan mag-ball doon. Okay, ang sabi niya, the moon is shining clearly in the sky without a little cloud. Fog and mist covers the moon, hiding our sight until now. Rather than to think over the others may leave you. Though always want everyone to be peace, misfortune and sadness will come you against your desire. Guys, binasa kong mabuti yung kay Enzo. Ang haba pa kasi. Nako, hindi, for me, ano yun, misfortune. Pinapatali ko sa kanya. Kasi nakalagay doon parang meron siyang mga mahal sa buhay na iiwan siya. Ayan, no, nagtatali tuloy si Enzo. Tapos, meron pa doon na wag daw mag-start ng business kasi hindi daw magtatagumpay, parang ganyan. Tapos, wag daw mag-build ng bahay, hindi daw swerte. At partida yun, guys, ha. Medium fortune pa yun, ha. Tara na, huwag na tayo dito. Baka sumama pa sa atin. Kaloka, ganda-ganda ng hula sa akin. Sinira ni Enzo, guys. Naiwan na natin siya dyan. Alam nyo, guys, yung iba, hindi nagbabayad. Oo. Promise. Tapos, nag-expect sila ng magandang fortune. Guys, sa likuran natin ito, parang may insenso dito. Ang alam ko, parang pangtanggal to ng misfortune. Ilublob natin sa Enzo, pag hilamusin natin, dali na, pumunta ka na doon! So guys, actually, itong insenso na to, hindi ko na maintindihan. Dalawa kasi yung nababasa ko. Una daw, pampatanggal ng malas. And then, may nabasa rin naman ako, pampatalino daw. Hindi na namin maintindihan. So bakit, di ba? E di gawin natin pareho, para pareho nating ma-achieve. Una, mawala yung malas. Pangalawa, mas tumalino tayo.
Nandito na tayo sa may pinaka-temple mismo. Ang ganda, pero parang puro lanterns. Ang ganda niya. Tapos yung lanterns niya sa sobrang laki, parang na siyang nagiging, ano tawag doon? Hot air balloon. Ganun talaga siya. Nakalaki nitong lantern na to. Kung sa camera ko mukha siyang maliit tignan, no, hindi, malaki talaga siya. Para talaga siyang hot air balloon. So, pasok na tayo rito sa may pinaka-temple. Tignan natin kung ano makikita natin. Kasi nung last time na pumunta kami rito, sobrang haba ng pila. So ngayon, medyo hindi. Ay! Muntik pa ako malaglag, guys. And then tingnan nyo, guys, oh. Oh, from here, makikita nyo kung gaano karami yung tao. So doon tayo nang galing sa may gate na yon. And then, ayan, oh, di ba? Ang daming tao, guys. Grabe. Saan na naman yung gagawin mo? Magbabato ko. Para sure lang matanggal yung malas. Ayan, kasi yun nakikita niya, pwede daw magbato ng coins. Ayan, bago pumasok. Sa Enzo, takot na takot dun sa may ano niya, hula sa kanya. Guys, sa Enzo, takot na takot dun sa may hula sa kanya. Huwag kang mag-alala, babe. Hindi ako aalis. Kasi sabi, iwan daw siya ng mga mahal niya sa buhay. So, dito na tayo sa may pinaka-temple. Daming tao. So, syempre, huwag na tayong lumapit. Kasi hindi naman natin yan religion. Hayaan na natin sa kanila para mas makalapit pa sila at sa kanila na natin ibigay yung moment. Guys, may mas malaki ritong may mas malaki ritong hulugan ng pera. Ayan, no, nagdadasal sila dyan. Maghulog sila, ayan guys, oh. Maghulog sila ng pera. Ayan, oh. Tapos magdadasal sila, magwaway sila. Tapos, dito. Ayan, guys. Nandiyan yung pinaka parang altar nila. Nakalabas na tayo ng temple, oh. Ito yung temple. Upo lang kami ni Enzo. Ito yung namnam time. Tapos Enzo, ito na naman. Nagbaon pala siya. May baon pala siyang almonds. Hindi niya na daw kaya. Kasi kagabi usapan namin, mag-late lunch na tayo para makatipid tayo. Oo. Alam niyo bang twice lang kami rito kumakain ngayon? Bali lunch lang at saka dinner. Pero grabe naman yung servings. Bongga naman. So nabubusog kami. And then, from here, kita na rin yung pagoda. Ang ganda ng pagoda. So, ang ganda ng view namin dito. Tapos, ang ganda pa nung, ang lamig pa nung hangin. So, ang sarap lang tumambay. So, hayaan na muna natin sa Enzong mag-snacks. Kasi mawawala na naman niya ng energy kapag hindi nakapag-snacks. Yung pagoda. Ganda rin ng pagoda. Pero hindi namin alam kung pwedeng umakyat dyan. O, bawal daw. Ayan, o. Ganda niya. Oh, ayan siya. Ang ganda lang din mag-picture. Guys, tapos na tayo. Actually, mga 30 minutes kaming naupo lang. Oo, habang kumakain ng almond sa Enzo. So ngayon, tignan nyo kung gaano nakarami yung tao. Ganyan na karami yung tao, katanghali ang tapat. Kaya siguro kung gusto nyo masolo, or kahit papaano konti lang yung tao, punta kayo rito ng mas maaga. Kaya kung gusto nyo medyo i-avoid yung ganong karaming crowd, siguro punta kayo rito ng mas maaga. Kasi imagine niyo kakatangali ang tapat, 12 noon, ang init, pero ganyan karami yung tao. Siguro sunset din, ang dami rin ditong tao. Kasi pumunta kami rito last time, sunset. Ang best time pumunta rito kung gusto nyo talaga ng solemn. So, na-try na namin dito guys pumunta ng gabi din. Gabi as in konti lang yung tao. Tapos ang ganda na rin yung lugar kasi nga nagbukas na yung mga ilaw. So guys, papakita namin sa inyo kung ano yung tsura nyo sa gabi. Ito yung mga nakuha naming videos. Ayan, kung gusto niyo ng food trip, ayan na dito ang cute, oh. Parang ice lang siya, tapos nilalagyan ng flavor on top, ayan. Ayan. And then, di ba, may papayo. Lalagyan siya ng flavored something on top. Tapos lalagyan kayo ng payong, guys. So, ayan na yun. At alam niyo kung magkano yan, guys? 500. So, guys, oh, pa 700, guys. Mga crab sticks. Ayan, oh, snow crab. Oh, di ba? Diyos ko, 700, guys. Isang meal na. Guys, takoyaki.
Pero wag muna tayo rito bumili guys kasi mas mahal. Favorite yan ni Enzo. Favorite mo yan, di ba, Bes? Nakakailan ka niya sa Pilipinas? Nakakasampu. 10. Guys, huwag na tayo dito mag-food trip kasi sobrang mamahal ng mga pagkain dito. Kasi grabe, yung Oo. presyo ng mga pagkain dito, parang presyo na rin ng pagkain kinain namin kagabi. At ito yung sasabihin namin sa inyo. Yes! So dahil hindi tayo magpo-food trip ngayon dito kasi ang pinakamura, 500 yen. Diyos ko, mahal guys. So ito na lang, para na makompleto para yung experience ninyo. And gusto namin i-share sa inyo yung naging dinner namin kagabi. At yun na yung favorite namin na resto dito sa May Japan, yung Yoshinoya. Yoshinoya ka ng Hindi ko Yoshinoya. talaga mabisado yun. So ipapakita namin sa inyo yung naging dinner namin kagabi. Guys, nandito na naman kami sa May Yoshinoya. Guys, 2 araw pa lang kami dito sa May Japan, pero pangatlong beses na namin kakain dito. Oo, sobrang na-enjoy talaga namin siya. So kahapon, ang kinain namin ay, ano siya yung chicken? Chicken and pork kahapon sa akin. Kagabi. Kagabi, yun na naman ulit sa Enzo. Ako nag-chicken ako, tapos nung gabi, nag-beef na ako. Nainggit sa akin si Enzo kasi ano yung niluluto-luto. Ano nga tawag doon? Nakalimutan ko tawag. Ihanapin na lang uli natin. Kasi, yun ulit ang orderin namin. Nabitan ko kasi siya. Start ordering. Ano nga tawag doon, bes? Yes, ito nga pala yung in-order ko kahapon na inggit si Enzo. Ito yung beef yakiniku meal. So, yan, mamimili ka dyan. So, wag na tayo nito mag-add para hindi tayo magbayad ng extra. Pero ito yung nakakatuwa doon. Ito yung rice. So, ito yan. Small, large, medium. Kahit ano pindutin nyo dyan, hindi magagalaw yung price. Ibig sabihin, free upgrade. So, syempre, mag-large na kagad tayo. At order list na natin. Tapos, pwede pa rin kayo mag-additional dito. Syempre, tayo hindi na. Ayan. So, dalawahin na natin para dalawa na kami ni Enzo. So, babayaran natin ay 1,816 yen. Tapos, i-send to order nyo na yan. Ayan. Finish ordering. So, grabe guys, no, ganyan ka-advance yung Japan. Imagine niyo, yes, nag-provide sila, imagine, per table. Tapos kapag ka-solo, meron din. Kasi di ba meron dito yung parang canteen type. So, nag-provide sila. Pero, napaka-efficient nun. Kasi, wala nang lalapit sa'yo. Diretso na kaagad yung order natin dun sa may, tawag nito, kitchen or sa may cashier. And then, bibigyan nila tayo mamaya ng resibo. Pag alis natin or bago tayo umalis, pagkatapos natin kumain, babayaran natin. Ang kaibahan dito, nandito kasi kami sa may Shinjuku na branch, self-service yung water. Kasi doon sa may pinagkakainan namin, doon sa may malapit sa may hotel namin sa may Asakusa, ano siya, payat may nire-refillan kami ng tubig. Kaya ininom namin, nire-refill nila. Oo, ang lamig pa naman ng tubig. So ayan, hindi ka na mainggit. Hindi na, kasi na-try ko na yun. At saka madugo siya kagahapon. Mas mahal yung kinain niya. Ako yung kinain ko kagahapon, 500 lang. Oo, ako 900 na kaagad. Kasi umulit na naman siya ng chicken. Nabunso lang ako sa chicken eh. So anyways, hintayin na natin yung order natin. Alright. Sangyo. Meron tayong pasangyo. Tayo mismo ang magluluto. Diba? Ayan, umaapoy talaga. Ipapakita namin sa inyo guys. Guys, umaapoy talaga yan. Ayan, may apoy talaga. Ayun yung kay Enzo. Hindi natutulo ang laway sa akin ni Enzo. Ayun, may kasama na siya ritong miso soup. And then, eto, meron na ritong beef. Tapos, meron pa siya ritong parang pang-refill na beef. And then, ito yung rice, panalo. Talagang large na large. Ayan siya. Kakatakam. Ay, ibahan dito guys, kasi nga malaki siya. So, parang self-service siya. Tatawagin nila yung order namin or yung number namin and then kami yung lalapit doon. Unlike doon sa may una namin kinainan, doon sa may area namin. Kasi maliit lang yun. Hindi, abot lang ng abot. Kasi parang counter nga lang yun eh. Yung doon sa may lalapit kayo, naparoon nyo na yun. So, ganun siya. So, ito hindi. Tapos, meron nga pala siya rito parang teriyaki. So, sorry, peanut. So, sige na. Your excuse. Sorry. Ayan guys. Masaya dito. Bakit? Merong tea. Ay, may tea. Pero hindi naman ako minom ng tea. Oo, sa'yo. Ayan, sa akin water. Tapos yung water nila, hindi ko maintindihan kung bakit sobrang lamig. Kahit sa ano lang siya, diretso siya sa may sabi sa faucet. Yung kanina sa may kainan din namin na ramen, ganun din siya. So tara na, let's eat. So guys, ito na. Hindi na maiinggit si Enzo. Kasi meron na rin siya. Nakita mo yung beef best.
Kasi grabe, sobrang ingit na ingit siya sa beef kasi sabi ko, super tender. Tikman mo na. Yan. Ano lasa? Ayun yung mic, oh. Sarap. Actually guys, lakas niya makasang. Oo, tapos meron siyang favorite eh. Lagi yung sinasabi, ano yan? Sabi ko nga kay Mel, try mo to, masarap to. Kaso hindi ko tagal ng tawag dito. Pero nasa siyang luya. Pero masarap-sarap niya. Red luya. And then, ito yan, kapag ka naubos na yun nandoon sa may hot plate ninyo, refill nyo lang yan. So, ayan, happy na ulit si Enzo. Pagdating talaga sa may foodang, kitang-kita yung happiness niya. So, tara na, let's eat! Ayan, naipakita na namin sa inyo yung naging dinner namin kagabi sa... Yoshinoya! Yes! Nakuha na ni Enzo. Yun na talaga yung favorite namin, Yoshinoya. And sana po nag-enjoy kayo. At magkita-kita pa ulit tayo sa mga susunod pa nating Japan Travel Vlogs. Bye everyone!